siya, yung hair follicle test, ang talagang tunay na magpapakita kung ikaw nga ay lulong sa droga o hindi. Kaya isang tungkulin ng isang presidente, and for that matter, any public official or any person being accused of being a drug addict, since there have been reports, there have been validation coming from his friends, his other colleagues. Marami na ho yan. Kaya since masyado nang naging controversial yan at nagiging sanhi ng unrest, ay kailangan talaga bilang presidente, gawin mo na. Eh bakit ba matatakot ka naman sa hair follicle test? Kung talagang totoo na yung una mong drug test na hindi kompleto ay nagpakita hindi ka na o hindi ka drug addict, eh ba't di ka magpa-hair follicle test? Pinakitang gilas mo, sarili mo na ikaw ang nag-i-expose. And yet, gaya ng sinabi ko, hindi kayo makakatakas sa pananagutan sapagkat bilang presidente ng bansa, ikaw ang lumikha ng budget, ang mga kaalyado mo ang gumawa ng mga kalokohan, ibinalik ang budget sa iyo, nakita mo ng may kalokohan, pinirmahan mo pa. Kaya may problema ka talaga. Pagkatapos, yung pang mga kaalyado mo, isa-isang tinuturo ka ngayon. So, kaya hindi po totoo na itong mga nagpo-protesta ay nagdi-destabilize o niyayanit ang gobyerno, sinisira ang gobyerno, gustong pabagsakin. Hindi. Ang nagpapabagsak ay kayo rin, ang mga nasa pamahalaan. Hanga ako dyan kay Clara. Mahirap talagang magtanggol sa napaka-indefensible position. Anyway, yung sinasabi, wala sa opsyon ni Presidente Marcos Jr. na mag-resign, eh mukhang nakakalimutan ng Malacanang na in every crisis that affects a government, whether in this country or in other countries of the world, the option of resignation by the highest official of the land or other officials that are embroiled in controversies, yung mga umahawak ng kapangyarihan sa isang pamahalaan na nauugnay sa isang kontrobersya na pinagmumulan ng pagkagalit ng sambayanan o ng taong bayan na nagdudulot sa kanila ng disgusto at pagkadismaya at napipwerso silang lumabas sa kalsada upang ipahayag ang kanilang mga damdamin at sa ibang bansa ay humahantong sa karahasan. Yan pong option ng pagre-resign ay kasama yan sapagkat pag ang bayan, taong bayan, ay galit at gusto nilang palitan ang pamahalaan na kanilang nilikha para sa kanilang proteksyon. Ito pang sila'y pagsilbihan. At ito'y bigo na, eh talagang ang option mo dyan, either magbitiw ka sa tungkulin upang ikaw ay hindi na mapunta sa panganib, hindi na either ikulong ka, o kagaya ng nangyari sa Nepal, sa iba pang mga lugar, kung sa Japan naman nag-suicide na lang, papakamatay, kahihiyan, magre-resign ka na lang. Option talaga yan upang mapanatili mo ang kapayapaan at kaayusan sa isang bansa. Pag ito'y may isang krisis na nagkakagulo at ikaw ang dahilan ng kaguluhan yan, na nilikha mo dahil sa iyong kapabayaan o kaya naman dahil sa iyong
pagkamit ng mga katiwalian o paglabag sa karapatan ng mga mamamayan, talagang option niyang magbitiw sa tungkulin. Sapagkat ang ibang option niyan is the people will overthrow your government or the military will take over. Yan ang mga options, kasama yan. Pag hindi mo i-consider na option yan, ibig sabihin, nakahanda ka na bitayin ng taong bayan. Nakahanda ka, i-overrun ka ng mga nagrarally, nagpo-protesta. Kaya dapat kasama yan sa option upang maging mapanatag ang taong bayan at mapanatag na rin ang iyong pamilya. Lalong-lalo pa nga, dito sa ating bansa ngayon, ang pamilya ng presidente ay nagkakawatak-watak. Sila-sila ang nag-aaway. Kaya dapat talaga yung option to resign should be considered. Hindi dahil inaamin mong may kasalanan ka, kung hindi dahil hahadlangan mo ang maaari o iiwasan mo ang maaaring madugong pangyayari sa iyong bansa. At pag may nangyari yan, blood will be in your hands. Pag maraming karahasan, may mga namatay, ikaw ang mananagot niya, nasa kamay mo yan. Kasi pwede mo namang iwasan sa pamamagitan ng pagbibitiw sa tungkulin. Kaya it should always be an option. And it has always been an option ang pagre-resign o pagbibitiw sa tungkulin. Pero isa-isayin natin, pag umpisa natin doon sa sinasabi ng nagpagsalita ng palasyo na hindi sila, ang presidente raw, ay hindi papayag o hindi susunod sa mga demand na magpalagay na o magpa-isa-ilalim ng hair follicle test sapagkat meron na naman daw resulta yung nakaraang drug test niya. Yan po'y matagal na rin napag-usapan na yung napasailalim ng drug test ay kulang at sa ating medisina, sa siyensya, kinikilala ang hair follicle test na siyang pinaka tunay at epektibo at hindi mo mapasisinungaling nga na resulta kung ang isang tao ay drug addict o lulong sa droga. Ngayon, hindi yung pinag-uusapan kung yan ang demand ng tao. Ang pinag-uusapan daw dito, ang presidente ay inaakusahan na isang drug addict, lulong sa droga. Bago pa nagsalita yung kapatid, matagal na hong sinasabi yan. Marami na ang nagpa-totoo na talaga. Sa totoo lang, gaya ng sinabi ko sa inyo, open secret yan sa mga nakakakilala sa kanya. Mga kaibigan niya, yung ginagalawan niya, alam lahat yan. Ang pinag-uusapan kung presidente ka ng bansa at nagiging issue kung ikaw nga ay addict sa droga o hindi, bilang presidente ng bansa, tungkulin mo na yan ay pasinungalingan sa pamamagitan ng kapanipaniwalang pagsusulit o test. At sa ating siyensya, yung hair follicle test, ang talagang tunay na magpapakita kung ikaw nga ay
lulong sa droga o hindi. Kaya isang tungkulin ng isang presidente, and for that matter, any public official or any person being accused of being a drug addict, since there have been reports, there have been validation coming from his friends, his other colleagues. Marami na ho yan. Kaya since masyado nang naging controversial yan at nagiging sanhi ng unrest, ay kailangan talaga bilang presidente, gawin mo na. Eh bakit ba matatakot ka naman sa hair follicle test? Kung talagang totoo na yung una mong drug test na hindi kompleto ay nagpakita hindi ka na o hindi ka drug addict, eh ba't di ka magpa-hair follicle test? Para matapos na yung issue niya. Kasi the more you refuse to undergo such hair follicle test, the more people will believe that you are under the influence of drug addiction. Hindi matitigil yan. Yan lamang ang paraan. Now, punta naman natin yung kapatid. At yung sinasabi, pero sabi, fake naman daw yung news na yun. Naman katakataka. Kung ang unang ginang ay pagtatanggol niya ang kanyang kapiyak. At ikikriticize niya ang kanyang sister-in-law. Gaya na po ng sinabi ko sa inyo noon. Sa akin, si Amy Marcos ay zero credibility with respect, ha? Hindi doon sa sinabi niya bilang kapatid. Ang kino-question ko sa kanya eh yung ginagawa niyang pagbabalat kayo at ang kanyang paggamit sa mga tao at kalakaran kung ito'y pabor sa kanya. At pinakita ko po sa inyo na itong babaeng ito ay talagang hindi mapagkakatiwalaan sapagkat iba ang kanyang kinikilos, iba ang kanyang pinapahayag pagdating ng panahon na mapapatunayan mo kung totoo nga o hindi. Hindi ba? Sabi ko po sa inyo. Nung nagkaroon ng kampanya ang Presidente Marcos Jr., yanong si Amy Marcos ay initya puwera yan sa kampanya. Hindi yan nakapasok sa major campaign rallies. Dahil nga, meron silang personal na alitan ng magkapatid at most likely, hindi siya kasundo ng kanyang kabiyak. Eh natural, eh hindi ka talaga papasamahin. Kasi, gaya ng pinaliwanag ko na rin sa inyo, itong si Ivy, producer ng isang pelikula, kaugnay sa kanilang pamilya, at ipinakita niya ron na siya ang bida at ang kontrabida ang pasaway yung kanyang kapatid. At ang mga bali-balita noon, eh talagang itong si Amy, inaapi yung kanyang kapatid. Kaya hindi mapapasinungalingan at pwedeng kapanipaniwala na may reaction ang kapatid niyang, kakabatang kapatid niyang Presidente Marcos Jr. At kung hindi niya pa kasundo yung kabiyak, lalo na, talagang hindi ka pa sasamahin. Alright. Madalit sabi, nanalo. Pero, hindi ho siya napasama. Kumbaga, she did not have the good graces of Malacanang. Kaya nagsimula siyang batikusin. Marami siyang mga pahiging, parinig, laban sa kanyang kapatid. Sa administrasyon, yung mga opisyal na mga gawain, conference. And yet, at the same time nga pala, at the same time, pinapakita niya na siya ay nasa panig
ni Inday Sara Duterte. Kaibigan. At paliliwala siya kay Inday. Ano nangyari? Katakot-takot na batikos ang pinailan lang niya laban sa Administrasyon Marcos. Pero nung tumakbo siya ng senador, hindi ba? Sumama siya sa administration ticket ng kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat delikado siyang hindi manalo kung nandun siya sa oposisyon na walang pera, walang organisasyon. Samantalang dito sa administrasyon, bagong halal ang kanyang kapatid, di ba bango pa? May pera pa. At ang mga local government, mga LGUs, gobernador, mga mayor, pag yung presidente bagong halal, talagang lahat gagawin niya o anong kagustuhan ng presidente, pagbibigyan nila. Kaya sumama siya. Pero ano nangyari? Dahil nga sa kanyang doblikarang posisyon, nandun yung pro, nandun yung con, di malaman kung sino siya. Ang tao nawala ng pagtitiwala sa kanya, kaya bumagsak ang kanyang rating sa mga survey. Mawawala siya doon sa winning candidate sa senatorial. Kaya anong ginawa niya? Nung makita niya, naku, delikado ako, umalis siya sa unity. Hindi sa unity, umalis siya doon sa administration. Sa lakas, sa federal, yung partido nila, umalis siya doon. At bumanat siya. Sinabi niya, hindi ako pupunta niya. Dito ako kay Inday Sara. So, nakita ko natin, pakita niya, magkasama si Rene Inday, sinamahan pa siya kung saan. Palagi siya kasama. Palagi siya nakabuntot, nasa tabi. Kasi kinukuha niya, nililigawan niya sa pamamagitan ng public appearances with the Vice President. Na talagang malapit siya. Kaya mga Duterte followers, okay ito. Dito tayo. So, nawala siya sa administration party. Pero dahil nga sa kanyang doblikarang personalidad, sa kanyang mga posisyon sa politika, bumagsak ang rating. So, anong ginawa niya? Bilang senador, naglunsad siya ng investigasyon sa pag-aarestong iligal sa ama ni Inday Sara, si Presidente Duterte. So nagpakitang gilas na naman siya doon. Kasi makakatulong yun sa kanyang kampanya. Pero pinuna ko po siya, kung matatandaan niyo. Pinuna ko siya sapagkat ang bibig mo ay sinasabi mo, Inday Sara ka, friends forever, hindi mo siya iiwanan. Pero nung inaresto si Presidente Duterte, ama ng iyong kaibigang matalik di umano. Nung siya ay nasa Villamor sa gate na hindi siya makapasok, kasama si Bongo na senador, Vice Presidente, ito, abogado pa. Sinasalbahin si Presidente Duterte nung si General Torre de Remulla at kung sino-sino pa. Pati ang executive secretary, pinusasa nila. Si Medaldea. Pati yung si attorney Delbra Pinitsira, madalit sabi, nabastos na, nalabag pa ang kanilang karapatan. Pero itong si Amy Marcos, tumahimik nung araw na yon, March 11. Tumahimik. She was quiet at hindi man niya inalalaya ng kanyang kaibigan sa Villamor Air Base. Wala siya. Hanggang 1 linggo, tahimik pa rin. Tahimik na tahimik. Madalit sabi, nagalit ng taong bayan. Nung makita niyang galit ng taong bayan, bigla, saka lang siya nagsalita. Saka lang siya naglunsad ng investigasyon na yan. At pumuporma na naman siyang kakampi. O yan. Yan ang kanyang estilo. Pagkatapos, anong nangyari na ngayon?
Eto ngayon, meron naman bagong skandalo. Katiwalian. This time talagang galit na galit ng tao. Nagkakaisa sila. Iba-ibang layunin. Yung isa, Marcos resign. Yung isa naman, transparency, accountability. Yung isa, basta. Ayaw na namin sa'yo. O, anong posisyon niya? Nakita niya na ang lakas na naman ng panawagan ng paalisin ang pangkasalukuyang pamahalaan at ibalik ang ligasiya ng mga Duterte. Madalit sabi, sa 2028, pag nagkaroon ng halalan, unless na ma-overrun my events, napakalakas ng Sara Duterte at makakabalik ang Duterte sa kapangyarihan sa pamamagitan ni Inday Sara. Naisip ko nito, naloko na, babagsak na ang administrasyon ng kapatid ko. Kaya, sali na naman siya. At sinasabi niya, hindi, adik yan. Kaya palpak ang administrasyon, tinag mo itong babae ito. 2 years ago pa, 2 taon na yung isyong yan about addiction. Bakit hindi ka umimik noon? Kaya makikita na mga galaw niya pang sarili lang. Siya lang ang makikinabang. But having said that, hindi naman totoo rin na sasabihin nila, itong kapatid nito sinisira lang ba? Hindi rin. Kasi yung sinasabi niya naman na addict, matagal nang maraming nakakaalam. Marami na. At gaya ho na sinabi ko, ang pagtanggi ni Presidente Marcos Jr. na huwag magpasailalim sa hair follicle test. Ang nagpapatunay, tama man o mali, sa persepsyon ng taong bayan na talagang ikaw ay nasa ilalim ng impluensya ng droga. Madali sabi, ikaw ang may dahilan. Ikaw ang lumikha ng problema mo ngayon. Pareho din ng problema mo ngayon sa flood control projects. Pinakitang gilas mo, sarili mo na ikaw ang nag-i-extort. And yet, gaya ng sinabi ko, hindi kayo makakatakas sa pananagutan sapagkat bilang presidente ng bansa, ikaw ang lumikha ng budget, ang mga kaalyado mo ang gumawa ng mga kalokohan, ibinalik ang budget sa iyo, nakita mo ng may kalokohan, pinirmahan mo pa. Kaya may problema ka talaga. Pagkatapos, yung pang mga kaalyado mo, isa-isang tinuturo ka ngayon. Kaya hindi po totoo na itong mga nagpo-protesta ay nagdi-destabilize o niyayanit ang gobyerno, sinisira ang gobyerno, gustong pabagsakin. Hindi. Ang nagpapabagsak ay kayo rin, ang mga nasa pamahalaan, sapagkat lumikha kayo ng mga kalakaran na siyang nagiging pundasyon, nagiging batayan ng pag-alsa ng taong bayan. Sapagkat yan naman kanilang pagpupunta sa kalsada, kanilang pananawagan, pati ang tinatawag na Marcos resign, malis na kayo dyan. That's bahagi yan ng freedom of speech and of expression. Ang malawakang mga rally sa pagpunta sa kalsada ay bahagi yan ng freedom of peaceable assembly to express legitimate grievances against the government. Kasama yan. At yan ay pinuproteksyonan ng saligang batas. Kaya hindi mo pa pwedeng sabihin na nagdi-destabilize o kaya lumilikha sila ng kalakaran kung saan ang taong bayan ay magre-revolusyon laban sa inyo. O kaya dinidemanda nyo ng kung ano-ano, sedition dito, defamation dito, puro kayo demanda. Kayo ang gumawa ng inyong suliranin. Paano ngayon niya? Gusto niyo mong matapos? Sabi ko nga po sa inyo, kung akong presidente ng bansa, you're questioning my integrity, you're questioning whether or not I'm under the influence of drug, ay talaga magpapa-hair follicle test ako. Kung wala talaga akong tinatago. Pero kung may tinatago, talaga hindi ako papayag. Kasi mababalidate. Sabi ko nga po, di ba, kahit ka pa under drug,
Marami na pa sa ilalim ng addiction sa droga. Si Obama, presidente ng bansa ng Estados Unidos noon. Si Trudeau, sila'y umamin lahat pero hindi na apektuhan ang kanilang pamamahala. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat hindi ka hahatulan ng taong bayan dahil ikaw ay naging biktima ng addiction sapagkat yan ay sakit eh. Hahatulan ka batay sa iyong pamamalakad sa gobyerno, batay sa iyong paglabag sa saligang batas, o batay sa tagumpay na isinagawa mo dahil maganda ang programa mo. Doon ka susukatin, hindi sa pagkakadrug addict mo. Kung ikaw ay drug addict nga. Oh. Kung madaling sabi, napakadaling bigyan ng lunas, ng remedyo ang problema mo, Mr. President. Just do it. Isampal mo sa kanila ang katotohanan kung talagang ikaw ay pag nagpa-drug, yung test ka, makikita rin na negative. O, di ba? O di, nagsisinungaling lahat na naninira sa iyo, pati kapatid mo. O yan, ang aking pong pananaw dyan sa sitwasyon. Una, yung reaction ni Sandro ay natural lamang sa isang anak na ipagtanggol ang kanyang ama. Ang kanyang pagsabi na hindi totoo yung mga sinasabi mo na drug addict ang aking ama. Hindi po maaaring sabihin na deklarasyon na batay sa katotohanan. Aligasyon lamang yon. Kailangan prubahan mo na hindi. Kaya nga, ang sinasabi ko, hindi si Sandro, hindi si First Lady Liza Araneta, hindi ang kanyang ina na si Imelda Marcos, hindi ang kanyang kapatid na si Irene, at hindi ang mga pahayag ng mga kaibigan na drug addict nga siya. Kung hindi magpapatunay niyan ay si Ferdinand Marcos Jr. pag siya ay nagpasailalim ng drug molecule test. Yan. Yung mga depensang yan, natural lang yan sa mga kamag-anak. At yun naman sa issue ng kapatid ba yan o hindi? Kasi chinichismis. Itong si Amy, hindi raw anak ng Pangulong Marcos. Ferdinand Marcos Sr. Kaya ganyan daw mga arte niyan. Iba ang ugali sa mga Marcos. Yan naman para sa akin, chismis din yan. Kailangan i-validate mo yan. At ang sino makakababalidate niyan? Di si Amy rin, paano? O di magpa-test ka. DNA. Yung siya naman na may condition siya, mali naman yung kanya. Sabi niya, sige, magpapatest ako. DNA test. Kasi ang DNA test naman papakita kung anak nga siya o hindi. Anak siya sa iba. Pero may condition siya. Sabi niya, magpapa-DNA test ako, pero magpa-polygraph test ka. Mali yun. Hindi po pwede kang magbigay ng kondisyon. Pag merong issue na frontally questioning you, ang pagkatao mo, wala ka nang ibibigay na kondisyon, you will do it. Gawin mo na kagad para matapos na yung issue yan. Pero ang problema, pareho kayo. Pareho kayo magkapatid. Ayaw mo rin mag-DNA test unless na may chemical test o may polygraph test. Ito namang isa, ayaw naman kasi nagpa-drug test na daw siya na hindi naman sapat o sufisyente. O yan ang problema ninyo. Kayong dalawa ang lumilikha ng inyong mga problema. Kayang-kaya yung gawa ng solusyon. Pero ayaw nyo. Ngayon, ang tao ngayon, siyempre, talaga magdududa sa inyo pareho. You are fanning the flames of suspicion. Yan ang nangyayari. Kaya hindi ba sabi ko sa inyo, dahil ang tao, galit na. Pag sinabi ni Salvico na yan ang utak, kahit walang ebidensya, paniniwalaan ng tao kasi galit na nga. Anything that you say against him will be kapanipaniwala. Kahit na ano pang depensa, kagaya, buti naalala ko. Tingnan po ninyo itong itong headline.
Ayan. Ang hirap ito, sinasabi na hindi totoo yung 25 billion pesos na binigay kay BBM sang-ayon kay Saldico. Absolutely untrue. Sino ang nagsasabi niya? Si Ping Lacson. Hanga rin naman ko dito kay Ping Lacson. Chairman ng Blue Ribbon Committee yan, ha? Nag-iimbestiga yan. Nagsisimula pala mag-imbestiga, ay inaabsuelto na ang Presidente Marcos Jr. Sabi niya, kawawa naman ang Presidente. Inaabuso natin ang kanyang kabaitan. Teka muna. Nag-iimbestiga ka pala. Paano mo sasabihin na hindi totoo yung sinabi ni Saldico? Dahil lamang daw, yun daw si Bernardo, yung nagbigay ng mga impormasyon at itinuro at inamin ang kanyang partisipasyon sa krimen ng plunder. Inamin ang kanyang pagbibigay ng pera dito sa mga tinuturo ng mga salarin. Sabi daw sa kanya, hindi po totoo yan. Yan sinasabi ni Saldico, yung 25 billion. Sapagkat ako po, mismo, sabi niya, ako mismo ang nagbigay ng 52 billion pesos dyan kay Oliver, kanino pa? Kay Bunoan, kanino pa? Kay Berserin, 52 billion. Kaya hindi totoo yan. Teka muna. Tingnan niyo ha. Dapat mapanuri kayo rito. Ipagpalagay na natin na yan, si Bernardo, ang nagbigay ng 52 billion. Teka muna. Kaya ang pinag-uusapan, 100 billion eh. May natitira pa. Ang sinasabi ni Saldico, yung 25 billion, siya mismo ang nagbigay. So, pwede pa rin. Totoo, ikaw nagbigay ng 52 billion, pero may 25 billion pa eh. Hindi po ba? Pangalawa, alam po ninyo, itong si Lacson bilang chairman at investigador ka, hindi ka basta naniniwala. Hindi porket nagsabi siya ng totoo sa isang bahagi, lahat ng sasabihin niya ay totoo. Kasi maaari na ginagamit siya ngayon. Ginagamit siya ngayon dahil nagsabi ka na naman ng totoo, pwede ka magsinungaling sa party ito, paniniwalaan ka rin. Kaya iyan ay napakasintido common. Pero itong si Lacson, mukhang pinagtatanggol niya kagad. Ang inaakusahan, hindi pa nga siya natatapos ng kanyang investigasyon. Pareho yan ang sinasabi ko, nagmamalinis, pero siyang pasimuno nung na lumobo na ng 32 billion pesos na magpatayo ng isang building para maging marangya lamang ang mga opisina nila. Hindi man yung 32 billion pesos. Corruption yan sapagkat ginagamit mong pera ng bayad upang pakinabangan mong personal. So, yan ang problema eh. Kaya hindi ba sinabi ko na siya, hindi ako naniniwala dyan eh, dahil puro mga pananakit ang ginagawa, pinapagtakpan lang nila. Kaya nagagalit ang tao lalo eh. The more you cover up, the more you defend the president, lalong hindi naniniwala. Kasi buti sana kung ang depensa mo, kapanipaniwala. Gaya na nga ng paliwanag ko, number one, di ka patapos sa investigasyon mo. Number two, kahit nandun sa teorya mo, pwede pa rin magkaroon ng 25 billion aside from the 52 billion na sinasabi ng Bernardo. Number three, hindi porket nagsabi si Bernardo ng katotohanan sa isang banda, hindi na siya pwede magsinungaling. Number four, pwede siyang gamitin din. Hindi mo ba? Common sense ang tawag yan. Ito naman po, yes po. Problema kasi sa kanila. Ang hihiling nila sa publicidad, kasuhan nyo na lang ng kasuhan muna. Nauna yung mga announcement yun, nauna yung mga depensa yun, tapos sa kanya didemanda. Kaya ang tao, lalong nabubwisit sa inyo. Unang-una, yung sinasabi ni Sec. John Remulla, John Dick, na posibleng kasuhan. O tingnan nyo, ang operative term, posible. Wala naman siya sinabing kakasuhan. Baka kasuhan. Kasi sa opinion niya raw, puro baka eh. Baka dumating na sa inciting to sedition. Alam po ninyo, si John Dick, hindi naman siya abogado. So, iba ang takbo ng utak ng abogado kaysa sa hindi abogado. Yun ang kanyang pananaw.
Wala namang problema doon. Kasi, hindi naman ganun kadali na sabi mo, "Oh, mga seditious kayo." You have to prove that. You have to file a case. Demanda ka muna. Kaya wag mo kayo mag-alala doon. Natural lamang na magbigay siya ng kanyang opinion. Pareho din, yung mga rallyista, nag-opinion din sila. Nagbibigay din sila ng pahayag laban sa pamamahala ng pamahalaan. May karapatan din si John Vic Rimulya na magbigay ng kanyang opinion kahit mali. Kasama yun eh. Kasama sa freedom of speech and of expression. You have the freedom to speak even wrongly or rightly. But there are limits to your freedom. Kailangan, hindi nahahantong yan na nananawagan ka ng pagpagsak ng gobyerno. So, seditious yun. Hindi kasama yun. Pero kung mga maaari, posible kung kasuhan yan, kasi tingin ko ganyan, wala yan. That's part of the freedom of speech and of expression. Kung motion na yan, urgent motion to resolve the petition for writ of habeas corpus na isinampa po namin in behalf of the daughter of the former president, Kitty Veronica Duterte, namin ang aking anak na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Nakikiusap po kami sa Korte Suprema. Kung maaari, i-resolve na, desisyon na yung inihain na habeas corpus petition noong March 12, 2025. Sapagkat 7 buwan na po going 8 na. Going 8. Ang sabi namin, kailangan na po niyong i-resolve. Sapagkat kailangan pong maunawaan po ninyo, mapigilan na ang lumalalang karamdaman na nanganganib na kalusugan ng Presidente Duterte kung siya ay manatili sa kulungan sa The Hague. At sana, at isa pa, ito nanganganib din, wag naman sana mangyari, na siya ay pumanaw doon sa kulungan. At para sabi namin, na ipakita sa hukuman na labag sa mga opinyon ng mga ibang abogado ng gobyerno, na wala ng jurisdiksyon ang Korte Suprema sapagkat wala na ang nagiging parang petitioner yung anak, pero pareho na rin yun, NBR. Since wala na dito sa Pilipinas, wala ng jurisdiction ang hukuman. Pinakita mo namin sa hukuman, gaya ng paulit-ulit ko nang sinasabi sa programa ito, noong pa, kung baga binalidate ko lang yung mga sinasabi ko sa programa sa pamamagitan ng aking anak na si Attorney Paulo na siyang gumawa ng pleading na ito, itong urgent motion na ito. Kasi ako saling pusa lang. Ang anak ko, principal lawyer dito. Kaya lang sinasabi ko, at ngayon ay sinasabi ng petisyon ng urgent motion to resolve. Meron pang jurisdiction kayo, kagalang-galang na hukum. At meron ng mga jurisprudence at mga precedent. Yun ang mga pwede mong pagpunan ng jurisprudensya na nagpapakita na merong jurisdiction ng hukum. Paano? Sabi ko sa inyo noon. At ngayon ay inuulit natin dyan sa petisyon, sa urgent motion, na 3 kaso ang pinakita ng urgent motion na yan sa Korte Suprema. Number 1, kung maalala nyo, nabanggit na rin natin to sa programa natin. Noon pa, doon sa Amerika, meron nung kasong petition for the writ of habeas corpus at the same time, injunction. Humihingi sila sa hukuman ng korte, napigilan ninyo ang pag-deport kay Garcia, isang immigrant na itinapon doon
sa bansa niya. At sabi nila, mali po ang ginawa nila sapagkat unang-una, yung pong proseso ng pag-aaresto sa kanya, pagpapatapon sa kanya, ay hindi sumunod sa rule of law natin dito. Meron tayong saligang batas dito, you have to give due process to everyone accused. Eh basta tinapon nyo eh. O, sabi ko ng gobyerno, teka muna, wala na kayong jurisdiction. Wala na yung taong yan deport na namin yan eh. Ang sabi ko ng Korte Suprema ito hindi. Kahit na wala na yan dito, ang pinag-uusapan dito ay nilabag nyo ang karapatan ng mamamayang ito. Magito man ay mamamayan ng Estados Unidos o imigrante na nandito sa bansang ito, kailangan sumunod ka sa saligang batas. Kaya gumawa ka ng kaparanan, pura ibalik mo yan dito. Ibalik mo. Yan ang unang kaso. Nakita nyo, kahit na wala na yung, pareho ng Presidente Duterte, wala na siya rito. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi. Meron kaming jurisdiction dyan. Bakit? Hindi ba ako ang unang nagsabi sa inyo, nung kinokontra ng mga abogado, mutin academic yan, mutin academic. Pag ang isang pamalaan ay gumawa ng kamalian, ang Korte Suprema dito sa ating bansa ay may jurisdiction sapagkat ang kanyang jurisdiction ay doon mismo sa narito sa ating bansa at sa gobyerno, anumang kamalian, pwede silang pumasok, pwede nilang ideklarang illegal, pwede nilang utusan na gawin mo ito upang iwasto mo ang kamalian na ginawa mo. Yan ang aking teorya, ang gulat sa puno. Yan din ang nangyari sa Estados Unidos. Meron pang isa. Ito naman kaso sa Pilipinas. Matagal na kaso ito. Yung Villavicencio versus Lucban. Si Lucban, NBI Director. Meron ng mga nagbebente ng aliw, mga prostitutes. Sinasabi nila noon. 120 sila. Yung mayor noon, pinatapon sila. Pinatapon sila sa ibang bansa. Davao yata sila pinatapon sa bansa. Ay nag-file sila ng habeas corpus. Kailangan ibalik nyo. Dito, sabi ko ng gobyerno noon, ng lokal, o ng Solicitor General, wala na jurisdiction kasi yung subject ng habeas corpus yun, wala na rito sa Maynila eh. Itong hukuman may jurisdiction lamang dito. Maynila, wala na rito. Ano sabi ng Korte Suprema? Hindi. Kahit na wala rito ang tao, yung jurisdiction ng hukuman, kahit saan ka pumunta, hahabulin ka niyan sapagkat illegal ang ginawa mo. Yan ang pangalawang kaso. Pangatlo, gaya rin na sinabi ko sa inyo, noong pa, si Tebes, tinalo tayo sa extradition. Panalo sa korte nila doon. Kasi gusto ng gobyerno balik si Tebes dito. Nag-file tayo ng extradition. Hihingi tayo balik yung sabi niya. May mga kaso yan dito. Kailangan litisin namin. Sabi ng hukuman doon, kay Timor, sa Timor-Leste, hindi. Sabi niya, natatakot siya, nanganganib ang buhay niya. Kaya, denied. Denied. Supreme Court na nila yun. Anong sabi? Anong nangyari? Bakit nandito si Tebes? Madalit sabi, kasi gumawa ng paraan si Presidente Marcos Jr. na kunin si Tebes, ikulong dito at litisin. Madalit sabi, mayroong jurisdiction. Kayang gawin. Kaya sabi po namin, mawalang galang na po, kagalang-galang ng mga miyembro ng Korte Suprema. Gawin, mag-resolve na po kayo para mahadlangan po natin ang maaaring mangyari kay Presidente Duterte na nanganganib na ang kanyang buhay. Mahadlangan natin ang maaaring susunod na paglabag sa karapatang pangtao. Ang kagaya ngayon, yung kay De La Rosa, sabi po namin yun. Kailangan ipairal natin ang rule of law. At matagal na po ito, kailangan pong i-resolve na. Kailangan ipakita po natin sa lahat ng taong bayan, lahat ng mga opisyalis ng gobyerno, na ang pagsagawa, pag-commit ng krimen
ay hindi maaaring makatakas sa pananagutan, hindi maaaring makatakas sa parusang iniginagawad ng batas sapagkat yan ang rule of law. Yan po ang buod ng urgent motion to resolve the petition for the writ of habeas corpus na pinayad ng aking anak na si Attorney Pao. Attorney Sal. Sa Yung revolutionary government, pwede tatlo magdeklara niyan. Presidente Marcos Jr. o ang military o sino pa? Ang taong bayan. Yung Presidente Marcos Jr., sinasabi ko, pwede ka mag-declare. Pero may mga kondisyon dyan. Anong kondisyon? I-abolish mo Kongreso. Pakulong mo lahat yan. Kasama si Sandro kung involved. Ibalik mo si Duterte at magbigay ka ng radical reforms. May mga kondisyon, hindi basta mag-declare. Kasi kahit mag-declare ka ng revolutionary gobyerno o martial law, at hindi mo gagawin yan, mga kondisyon na yan, ay sigurado kasama ka ikukulong pag ang taong bayan ay ang magdeklara ng revolutionaryong gobyerno. Hindi na mahalaga yan. Saka hindi pa naman nangyayari. Pag nangyari na yan, madali na yan. Meron namang saligang batas. Kung revolutionary government naman, madali na yan. Walang problema dyan. Ang kailangan, mapanatag na ang damdamin ng taong bayan. Kayong mga nasa gobyerno, lalo na yung mga may hawak ng mga kapangyarihan, gumawa na kayo ng katinuan. Sapagkat talagang hindi nyo na mapipigilan ang nagpupuyong galit ng taong bayan.